Samahan ninyo kami sa aming staycation for 2 days and 1 night. Charot! Kasama ko pala dito yung kapatid ko. Dahil si Mood Rebels nagka-LBM kaya hindi niya ako nasamahan. At si Daddy naman nasa garahe lang sila kasama niya si Kali. Habang inaantay yung room na kinuha namin. At hindi sila makapasok kagad dahil kaka-admit lang sa akin. Kaya hanggang video call na muna kami. Ayan, nagawa ko pang magganito kahit ang sakit na ng tiyan ko. Pagkapasok ko pala sa hospital, inasikaso kaagad nila ako. Kinuhanan nila ako ng ihi, dugo. Inay-ina rin nila ako at panay ganito yung lumalabas tuwing umiihi ako. Mukhang sign na talaga na malapit nang lumabas si baby. Pagkatapos, hinatid na nila ako sa delivery room or operating room. Mag-aalas 12 na pala nung nagpadala ako sa hospital at ang bilis ng progress ng CM ko. Nanibago nga ako dito dahil mabilis sila kumilos at maasikaso. Unlike sa firstborn ko, sobrang traumatic ng experience ko noon. Ayan na nga, kinabitan na ng swero habang chinecheck yung tummy ko. NST ate yung tawag doon, yung tinitignan yung heartbeat ni baby, yung movement niya at yung contraction. Panay na nga yung tingin ko sa orasan at 7 cm na ako sa mga oras na yan. Ang lakas daw ng pain tolerance ko, sabi ng mga nurse, pero sa mga oras hindi ko na kinakaya kaya tumayo na ako at gumalaw-galaw. Then after niyan, nakaraos na rin ako sa wakas, mga mima ko. Nagulat nga yung mga nurse dahil kakaiilang nila sa akin pagkatalikod nila, pumutok na kaagad yung panubigan ko. Nawalan nga ako ng malay pagkalabas ni baby at eto na ako pagkagising. Hinanap ko nga kaagad si baby at eto na siya guys, napaka-cute at ang laki niya. Meet my baby Raya, si Daddy pala yung nagpangalan sa kanya. 3:55 AM ko siya nailabas at yung timbang niya naman ay nasa 2.9 grams. At grabe daw yung mga dinaanan ni baby. May na-rupture na ugat kaya non-stop yung pagdurugo ko. Mabuti na lang magaling yung OB ko na i-repair niya ito ng maayos at nakasurvive ako. Sa mga oras na ito, nasa recovery room kami ni baby. Inaantay namin na maigalaw ko yung mga paa ko dahil hindi ko sila maramdaman. Kaya naman ini-enjoy ko muna yung pagbubuhat kay baby. Syempre, hindi ko rin makalimutan kamustahin yung panganay ko at ayan siya guys. Ayaw pa siyang papasukin ng guard kaya kinulit-kulit ko dito yung nurse ko at yung doctor ko. At nagsabi naman sila kung ano yung gagawin para makapasok na si Kali ko. At syempre, sobrang panatag na ng loob ko nung nakapasok na siya. Then finally, nararamdaman ko na at naigagalaw ko na yung mga paa ko. Kaya naman pwede na kaming ilipat sa room. Sa mga oras na ito, sobrang excited na akong makita yung mag-ama ko. Yung reaction nilang dalawa at kung paano sasalubungin ni Kali yung little sister niya. Ayan guys, sobrang excited na talaga akong makita si Kali dito park. At ito na nga yung reaction ni Kali guys. How are you? Napapaisip si Kali dito guys kung ano yung nangyari sa akin at kung ano yung mga nangyayari. Nung una ayaw niya akong yakapin pero pinilit ko talaga siyang kunin. At ayan guys, nilapit na sa kanya yung little sister niya at tignan ninyo yung reaction niya. Baby sister? What's your sister's name? Are you happy with your adding? Happy Adi. Sabi mo kay mami, one pa. At ito naman yung reaction ni Daddy guys, panay yung titig niya kay baby Raya. Gandang-ganda siya sa anak niya at hindi siya makapaniwala na kamukhang kamukha ni Kali nung baby din siya. Ayan guys, tinitignan na naman ni Kali at natutuwa yung hipag ko at yung kapatid ko sa features ni Raya. Ayan guys, isa pala sa nagustuhan ko dito sa hospital na ito, mayat maya kami chinecheck ni baby. Kaya naman sobrang panatag at komportable ko dito. Maalaga sila sa pasyente at marunong silang makipag-usap lalo na sa mga bata. Dinadaldalan kasi sila ni Kali guys at tuwang-tuwa naman sila sa kanya. Ayan guys, Daddy's duty muna. Si Daddy yung nag-aalaga kay Raya at si Mami lang naman kay Kali. Sobrang thankful ako sa asawa ko at sa biyenan ko dahil sobrang maalaga sila sa mga anak ko. At ako naman kahit gustuhin ko silang tulungan, hindi ako makakilos ng maayos. Ramdam ko yung sobrang panghihina ko ngayon unlike kay Kali noon, sobrang lakas ko. Grabe guys, dito namin nakita kung gaano kahirap ang may toddler at newborn, lalo na sa pagpapatulog. The next morning guys, pinauwi ko na sila Daddy, Mamila at si Kali. Pero bago sila umuwi guys, naglaro muna si Kali dito sa my bed. At yung papalit pala sa kanila yung parents ko at yung kapatid ko. Sila pala yung nagluluto at nagdadala ng mga sinabawang ulam namin. Ayan guys, tuwang-tuwa si Papa kay baby Raya. Then after lunch guys, sinabihan na kami na for discharge na kami. Tinanggal na rin yung dextrose ko at tinawagan ko na rin si Daddy para ilakad yung papers at mag-withdraw na rin ng pera na pambayad namin. Sobra nga yung pag-alala ko dito dahil binulsa lang ni Daddy yung pera. At eto na kami guys, nakabihis na ako. Si mama ko naman
nagliligpit ng gamit namin. Habang ako naman nagmimerienda at nagpapadede kay baby. Mabuti na lang guys, meron silang ganitong cart kasi hindi namin alam kung paano namin ibaba lahat ng gamit namin sa sobrang dami. Syempre guys, mag-room tour na rin tayo para magkaroon kayo ng idea kung gusto niyo mag-staycation dito. Private room pala yung kinuha namin, 2,700 per night at 2 banta yung pwede sa loob. Malinis, may aircon, may heater sa shower ng CR at everyday may naglilinis. At ayan na nga guys, pwede na kaming umuwi na 1 click yung pera ni daddy. In-ultrasound at chinek ni doc yung sugat ko before niya kami tuluyang pinauwi. Then finally, uwian na. Thank you sa lahat ng staff ng CUDMC at lalo na sa aking OB. Kay Doktora Minerva Tudao, safe na safe kaming makakauwi. Ayan guys, kung may question kayo, comment nyo lang. And don't forget to follow and share my videos. Bye-bye!